see all of us here gathered today as one family in Christ. We are grateful po kahit sa mabaha, maulan, sa mga kapatid natin na lumipat ng bahay or nasa mga evacuation center. Yet, we are still grateful that the Lord has given us another opportunity to come together, worship Him, give thanks, and hear His word. As we begin our service, let us set aside the things that may be distracting us and prepare our hearts to meet with God. Kindly put your mobile phones or gadgets on silent mode to help maintain a reverent atmosphere of our worship. The Bible says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Indeed, this is a day that the Lord has made. So, with joyful and grateful hearts, let us worship Him. And may we invite everyone to please stand as we begin our service with prayer. Let us close our eyes, bow down our heads, and let's pray together. Our Heavenly Father, we thank you for bringing us together today. Thank you for your goodness, your love, your grace, and your faithfulness in our lives. We are grateful for our homes, Panginoon, where we and our loved ones experience your daily provision, protection, and loving care. We also thank you for this church, Panginoon, a wonderful place where we gather as your family to worship you, grow in faith, encourage one another, and experience your presence. We truly are grateful for these blessings, for the privilege of coming together in fellowship today. Dear God, despite the challenges in life that we face and the difficult weather conditions we have recently experienced, you have remained our refuge, our strength, our source of hope. Thank you for sustaining us, protecting us, and guiding us safely through every trial. Truly, Panginoon, your mercy endures forever, and your faithfulness never fails. Oh God, as we begin this worship service, please prepare our hearts and minds to focus on you alone. Help us set aside every worry, Panginoon, every concern, and every distraction as we enter your presence with thankful and expectant hearts. Lord God, we pray for our worship team, musician, tech team, ushers and usherettes, Sunday school teachers and students, and our congregation, especially our pastors, and everyone serving in this ministry today. May you guide, strengthen, equip, and bless each and one of us when minister to your people. Please grant us wisdom, unity, joy, and servant's heart, so that through our words, action, and service, your name will be glorified and your people encouraged and edified. We also lift up those who are joining us online and those who will watch this recording for this service in the days ahead. May your presence reach them wherever they are, here in the Philippines or abroad. May they find refuge, comfort, and strength and encouragement in you, knowing that you are always near. As we gather in this house of worship, our Father, help us remember that we are in awesome place with you, our loving God. May every participating in this service, whether here, in person, or online, be drawn closer to your presence. May this experience your ending love, grace, and peace, and be encouraged by the fellowship of your people. Remind us that we are never alone, O God, for you are always with us. May we experience the peace that comes from Jesus Christ, the Prince of Peace. And may the Holy Spirit fill our hearts with faith, hope, joy, and strength for each day. May everything we do, say, and sing bring honor and glory to your name. We commit this entire service, O Lord, into your loving hands,
according to your perfect will. In Jesus' holy name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat, sa ating Panginoon. Maulang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpupuri at magbibigay awit sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Say hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Itaas ang ngalan mo, Jesus. Dadangilain ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Purihin ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magbibigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Let us sing unto the Lord. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. And I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace. I will live my life for you. Amen. Hallelujah. Let's say you are holy. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. And I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you all of my days. all of my And we will sing. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him.
will sing to and worship the King is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Oh, you're my Prince of Peace. I will live my life for you. Here we go. Oh, let's praise our Lord. You are our Prince of Peace, O Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let's continue to sing to our Lord. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, Past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, oh, you are awesome in this place, mighty God. Oh, yes, you are. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Let's say you are awesome, mighty God. You are Abba Father. You are worthy all of praise. To you lives we raise. You are awesome
awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord, kami po'y lumalapit sa inyo, nagsusumamo, Panginoon. Kayo po lamang ang dakila at mabuting Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. We praise you and we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Our God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God, let's say our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is. Let's sing. Our God is an awesome God. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Itaas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God. Come on, church! Let us praise our Lord God. Itaas natin ang kanyang pangalan. Power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is. Minsan pa, awitin natin. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is for the last time. Our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Purihin natin ang Panginoon. We praise you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Thank you, Lord, for this, for the praise and worship. Ito na lang. Thank you, Lord. And now we come to one of the most important parts of our service, the sharing of God's word. I encourage everyone to listen with open hearts and minds and allow God to speak personally to each and every one of us.
Today, we are blessed to have Pastor Archie with us to share God's message. Let us join together in prayer for our pastor. Let's say, lay our hands to our pastor. Heavenly Father, we lift up our pastor before you. Thank you for his faithful service and dedication in shepherding your people. Grant him wisdom, strength, good health, and spiritual discernment as he ministers to us. Fill him with the Holy Spirit and anoint him as he delivers your word today. May he proclaim your message with love and truth. Bless all who will listen today. Open our hearts to receive your word with faith and humility. Help us not only to hear your message, but to lovingly accept it and apply it in our daily lives. May your word guide, strength, and transform us according to your will. Please continue to protect and bless our pastor and his family and sustain them with your grace in every season of ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pwede po nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po natin na hindi po nakapunta sa lugar na ito, naunawaan po namin na malakas po ang ulan sa iba't ibang dako po. Hindi lang ng Maynila, sa buong Luzon. Actually yung aking sister wife ngayon, dapat kaninang umaga pa po siya nakarating para makapag-church po siya. Zero visibility po sa Nueva Ecija ngayon. At kami naman po galing ng Bohol, wala hong ulan dun sa Bohol. Actually nangitim pa nga ako sa sobrang init. Pero ang Panginoon po ay napakabuti. Salamat po sa lahat ng mga prayers po ninyo. Kasi niloob ng Lord na tayo po ay makarating ngayon. Na-delay po ang flight namin kahapon, dapat umaga po, naririto na ako, gabi na po ako nakadating. At sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo, makakarating ako Pag hindi mo kalooban, madi-delay. So mahigit 6 o 7 oras yata na delay, pero yun ang maganda po pagka meron po tayong insurance, kaya dapat talaga nagpapa-insure tayo. Sabi ng mga kasamahan ko, sayang naman magpapa-insure ka pa, probinsya lang naman pupuntahan mo. Alam niyo po, yung pinakamasarap na pagkain, kinain ko po. Dahil lahat yun, nakalagay po yun sa insurance Biyaya ng Lord po yun At lahat ng mga per hour kasi po ang computation po doon, talagang niloob ng Panginoong Diyos. Dapat nga ngayong linggo po ay sa Albay po ako. Kaya lang ika-cancel ko muna because by next week po, tayo po ay nasa Davao City po, Pero tomorrow siguro, sa ganitong uri ng panahon, baka hindi na talaga loobin ng Panginoon. Dahil suspindido nga po ang klase sa amin sa UST bukas. So gayon pa man po, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kanina po, yung importance when you listen to the Bible studies, when you listen to the Word of God, maraming revelation ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kanina nung pinakikinggan ko, naalala ko po yung 3 puntos o yung 3 katauhan na sinabi po ni David, na unang-una po diyan, katulad ni Paraon. He could have faith in the Lord Jesus Christ or he could have faith to God, pero hindi siya naniwala. Kahit dumating po yung 10 mga hudyat o yung tinatawag nating 10 plagues, hindi siya naniwala Andyan din naman yung mga Pariseo. Nakita na nila with their own eyes, pinalayas po ni Jesus ang masamang espiritu doon po sa isang bata na wala siyang pandinig at saka siya po ay hindi makapagsalita at bulag. Pero ang sabi nila, sa pamagitan ni Beelzebub kung kaya siya ay nakapaglalayas po ng mga masasamang espiritu. But the case of Paul is different, Ang ganda nung kanina yung biglang pagpasok. Sana marami tayong matrain ng ganyan, Pagpasok ni Paul, he was Saul before and he persecuted a lot of Christians. Marami po siyang pinapatay ng mga Kristiyano, pero nakita natin na si Paul, when he became Paul, he admitted that he is a sinner. He admitted that he cannot save himself. Na hindi natin nakita po kay Paraon,
hindi natin nakita po sa mga Pariseo. Kaya po, itong pag-aaralan o ipipreach natin ngayong umaga po na ito, hindi po si Pablo. Ito naman po si Pedro. Amen po ba yon? Gusto ba nating makita paano naghirap si Pedro at paano siya nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan? Totoo ba yun, Pastor, that Peter committed sins? Mga kapatid, mabigat ho ang kasalanang nagawa ni Pedro. Ang kasalanang nagawa niya, pwede po siyang maibulid doon po sa impyerno o doon po sa dagat-dagatang apoy. At this juncture, we are going to study ito pong buhay ni Pedro. Nagkaroon siya ng struggle. Kasi minsan ang paghihirap natin, hindi naman po doon po sa paghihirap sa buhay. Sometimes our struggle is spiritual. Mahirap po yung tayo ho ay nakokonsensya palagi. Mahirap po yung tayo, akala natin hindi tayo pinatawad ng Diyos. Dahil kung minsan ho, ang atin pong problema o paghihirap, hindi po siya physical, hindi po siya financial, na gaya ng nangyari kay Pedro, it is more on the spiritual level. At sa umaga po na ito, sana po pakinggan nating mabuti, lalo na po yung atin pong mga kababayan po sa Puray. Kamusta na po kayo dyan? Ang lakas po ng ulan ngayon dito po. Sana po kayo ay okay dyan. Sila Pastor Elmer, Sister Leah, lahat ng mga kabataan, at lahat po ng mga elders dyan, okay po sa inyo dyan. Dito po, kasalukuyang nagpipreach po ko, lakas po ng ulan. At dito po sa binigay po na preaching ng Panginoon, ano yung paghihirap, ano yung pagsisisi na dinaanan po ni Pedro? At ito po ay tatalakayin natin, base po of course in the promptings of the Holy Spirit, at nawa po sa umaga ho ngayon may mapulot tayo na mahalaga. Tayo po lahat ay umuko. Maraming salamat sa pagpatak ng ulan na ito, Panginoong Ama, sa kabila po ng nakikita ng marami na ang ulan na ito ay maaring magdulot ng perwisyo at pagbaha. Ang ulan na ito ay tinitignan namin, Panginoong Ama, sa lahat din naman ng mga magsasaka na matutulungan niya, at sa lahat po ng pag-angat ng irigasyon ngayon, Panginoong Ama, mga dams na nawala na ang tubig noong pong nakaraan po na summer, pero ngayon po ay binibless ninyo sa pamagitan po ng ulan na ito. Humiling po kami, Panginoon, na sana po ay huwag magbaha. At kami nagpapasalamat, Lord, na maging ang Marikina River ay under control ngayon. Nagbababala po ang aming pamahalaan tungkol po sa lahat po ng pinagdadaanan po namin. And maraming salamat po, Panginoong Ama, because mga kapatid po, kahit na malayo, kahit na sila po ay pagod, kahit sila po ay masasabi po nating dumaan sa mga baha, marami po nag-uukol ng panahon ngayon, at huwag niyo pong kalimutan ang lahat po ng kanilang pagpapagal po na ito. Especially po, I pray for my sister wife right now, Lord, na kasalukuyan po muna na nanatili po sa Nueva Ecija sa lakas po ng ulan doon. At hinihiling ko po mamaya kung humupa po ang ulan, makauwi po siya ng ligtas at mapayapa. Gayon din naman po, Panginoon, marami rin po aming nagawa mga pagkakamali. In our thoughts, in our deeds, in our speech, kami po, Panginoong Ama, ay nagkamali, kami nagkasala, kami po ay nakagawa ng mga bagay po na hindi maayon sa iyong banal na kalooban. Kaya po sa umagang ito, from the top of our head hanggang po sa talampakan namin, patawarin niyo po kami, mga nagawa pong pagsalangsang sa iyo, mabubuting bagay na hindi po namin naisagawa, kasalanan po, at patawarin niyo po kami, mga naisip, na salita, na lakara, na isa puso pong mali. O Lord, ang lahat ng sinasadya at di sinasadya, maging ito man ay napakalakit maliit po na pagkakamali, tinago namin, ikinubli, o hayagang ginawa sa iyo pong banal na harapan, patawarin niyo po kami, Panginoong Ama, at patuloy pong hugasan ninyo ang lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Kaya sa umagang ito, manguna ka sa aral na ito, pangunahan mo kami, Panginoong Ama, sa lahat po ng aming pong tatanggapin na mga ginintoang aral na ito na walang ibang maluwalhati kundi ang iyong banal na presensya, Ama, at patuloy madakila si Kristo at masamba at maluwalhati namin ang kanyang santo at banal na Espiritu. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakilay binabalik namin sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's give the Lord a round of applause. Hallelujah. Praise God. Sa isa pong talata ng Biblia, dito po sa Santiago 4:6,
Isa po sa unang-unang kasalanan na nagawa po ni Peter ay nakapagmataas po siya, nakapagmalaki po siya, naging palalo po siya sa Diyos. Sa talatang ito na tinalakay po sa atin ni James o ni Santiago, ang sabi po ni Santiago, dito po sa 4:6 po ng talata ng Biblia, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala, kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. God opposes the proud, but He always gives grace to the humble. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. He opposes the proud, He gives grace to the humble. Nagbibigay po ang Diyos ng habag at ng grasya sa mga tao na marunong pong magpakumbaba, ngunit ang Diyos ay laban sa lahat ng nagmamataas. Bakit yan po ang opening verse? Ano po ba yung unang-unang nagawang kasalanan ho ni Pedro? Si Peter po was considered to be one of the closest disciples of the Lord Jesus Christ. Sa simbahang katoliko nga, sa kanila ang unang-unang pope, which is basically hindi naman natin nakikita na yun po ang fina-follow sa Bible, ay walang iba kundi si Saint Peter. Kasi ang Diyos po'y nangusap sa kanya that upon this rock I shall build my church. But that's more on the theological aspect po. Na pinag-aaralan ko yun, ang sinasabi pong nagsasalita doon si Kristo eh. But sometimes the interpretation po ng mga kaibigan nating Katoliko, na ang sinasabihan po doon si Pedro, no. God was speaking through Jesus Christ and the rock of the church is no other than Jesus Christ. Tingnan nyo? If you don't have the wisdom coming from God, you will believe, sinabi kay Pedro yon. Pero ang nangungusap kay Kristo ay Ama, ang tinutukoy po ng Ama ay walang iba kundi si Kristo. Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kailanpaman magtatagumpay ang pintuan ng impyerno, ang pintuan ng Hades dito sa bato na ito. It's not Peter. Siyempre, iko-contend yan, Doon nagkamali eh. So from Peter, sumunod-sunod na. Yun ay mga pope. Mga kaibigan natin, sana po, lumiwanag po. It's Jesus Christ, the rock of our salvation, Si Kristo po yung bato ng iglesia. Kaya dapat tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi po rito, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang lahat ng mapagpakumbaba. First sin committed by Peter when he, of course, talked and conversed with the Lord Jesus Christ, ay unang-una po, number 1, yung kanya pong pagmamataas sa Diyos. Bakit naman siya nagmataas, Pastor? In what aspect? Tingnan nyo mabuti, analyze natin, liwanagan ng Diyos ang ating pag-iisip. Sabi kanina, God opposes the proud, and Peter was directly opposed by the Lord Jesus Christ, kasi si Peter po, nagmataas. Sarap pala pag umuulan, isang tulo ng pawis, wala, sana ganito yung natin. Naka-jacket pa ako niyan, partida na, At tinan nyo, bihaya din yung ulan kong minsan, Bihaya ko. Nung nagbiyahe po ako kanina rito, mag-jeep sana ako kasi sayang naman din yung pamasahe. 276, yung jeep, 13 pesos lang, 14 na yata. Bababa ako, tapos sasakay ako sa Cubao. Meron na mga aircon na mga bus po doon, 19 pesos lang, ibababa ako dito. Pero hindi na kaya talaga, lakas ng ulan. Malakas na malakas po yung ulan. Kaya in-drive. Ang in-drive mas mura 276. Pwede na. Pwede na, na nakarating po dito. Ang problema mamaya, paano uuwi? Si Lord nang bahala nun. Amen? Minsan, hindi tayo pa uuwiin ni Lord. Alam niyo kung bakit? Alam mo kung bakit? Maglilimas tayo rito. Amen? Handa na ho ba kayong maglimas? Mamaya sa likod, Kate, kandaduhin yan, Hindi ako naniniwalang lahat dito, handa maglimas Kaya nakita natin yung unang-unang kasalanan, ang yabang ni Peter
Sabi po dito in Matthew chapter 26 verse 35, ngunit, sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo. Hallelujah, no? Wow, impressive. Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Meron pong talata kanina, sabi ni David, nagsabi si Saint Paul nung nakita na niya yung humility, tinuturo na ng Panginoon, huwag mong sabihin ika sa sarili mo na ikaw ay malakas, baka ikaw ay mabuwag. Hindi nakita ni Peter yun Hindi po na tunghayan ni Pedro ng pagsasabi nating, Lord, hindi ako hihiwalay sa iyo. Alam niyo po, pwede tayong humiwalay sa Panginoong Diyos. Pero ang Panginoong Diyos, hindi kailan pa man tayo mawawala sa kanyang mga kamay. Binasa kanina ni David po yon in Matthew chapter 12. Nabasa po natin yon 22 to 32. Hindi tayo bibitawan in John chapter 12. Kasi hinirang tayo ng Diyos. Pero ito, umabot sa kanyang pag-iisip, kahit napatayin ako, Panginoong Diyos. Isa lang mapapangako ko. Di ba ano pong sabi po ng James chapter 4 verse 14? Huwag sasabihin ni numan, bukas makalawa, ganito gagawin ko. Kasi, kung hindi loloobin ng Panginoon, paano pa tayo makakapamuhay po? Di ho ba? Nakita ko yung reaction po ng mga tao sa eroplano. Kasi may mga connecting flight yung mga Amerikano po, mga Europeans Galit na galit sila talaga. Sabi po nung mga cabin crew, that is beyond our control, sir. Hindi natin po hawak po. Baka maaksidente po tayo, lalong bumagsak yung eroplano. Sabi ko, tama yung wisdom na bigay po nitong cabin clerk na ito. Ang sabi ng cabin crew, pag hindi natin mahawakan yung panahon, i-cancel na lang natin. Siguro they don't have insurance kasi mahalaga po yung insurance Kaya sabi kong gano'n bawat oras po, babayaran ka ng 2,000, naka-6 na oras ako, di kukuha ko. Sabi ng misis ko, kumain ka na ng pinakamasarap, ako maglalakad lahat ng insurance. Pwede ba mag-take out pa? Wag naman, daddy. Nandun ka na nga sa magte-take out ka pa. Napagalitan ako, pagkita ng misis ko, may Coke, may Chippy. Alam niyo naman yung Chippy po sa eroplano po, 200 pesos po yung isang pakete ng Chippy Nag-noodles po ako. Ang noodles po ay 150 pesos yung isang noodles Yung isang maliit na Coke po, 150. So umabot ako ng mga 1,200 sa kinain ko. Pero kampante ang loob ko. Bakit po? May protection, may mantle, may insurance. Ganon din po tayo pag insured tayo kay Kristo. At tama yung sinasabi nun kasi pagmamayabang po na sabihin natin, I have a connecting flight. Bakit nyo kami pinipigilan? We have a very important meeting. Hindi na nga niloob ng Diyos dahil malakas po ang bagyo. At dahil po doon, kung minsan nakakalimutan natin, baka nakakapangako din tayo sa Diyos that we are fragile individuals, na tayo po ay may mga pagkakamali, na tayo po pwedeng bumagsak anytime. Pero sabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin with full conviction, na talagang buong buo yung kanyang kalooban, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din yung sinabi ng mga alagad. Ginaya siya Kaya po ako, ito po isang bagay na natutunan ko. Whenever I fall into sin or I fall into temptation, dodoblihin ko lalo yung prayer ko. Kasi Panginoong Diyos, talagang mahina yung katawan At lalo po akong umiiyak sa harapan ng Panginoong Diyos kasi sa pamagitan ng kahinaan natin, doon natin madadama po ang kalakasan ng ating Panginoon. Can we say amen? When we claim that we are weak, Jesus Christ becomes strong for all of us. Pag sinabi natin, hindi ko hawak ang panahon, mag-enjoy ka na lang, kapatid. Dahil may wisdom doon. Pag pinilit ninyo, pwedeng mamaya, that's against the will of nature, that's against the will of God. Sabi ng wife ko kanina, konsensya ko, daddy, kasi ako maghahatid sa iyo sa church Kamusta ba dyan? Zero visibility. Huwag ka nang tumuloy. Baka mamaya po talagang hindi kalooban ng Panginoon. Halimbawa lang talagang hindi naloob, malakas kasi talaga yung ulan, gumaganon po yung eroplano
Magre-rebook po ng hotel. Instruction sa akin ng misis ko, i-rebook mo na yung pinakamahal, Dad. Pagkatapos, kunin mo na yung, mag-steak ka araw-araw, yung masarap. Kasi ang insurance ko po ay 2.5 million eh. Binayaran ko lang naman ng 480 pesos po yun. Yun yung mahalaga, no? If you are prepared, kahit na anong gagawin, no, kinocompute ko, mga naka 8,000 na lahat yung aking delay. Pati yung yung mga kinain ko. Sa Wednesday na Wednesday, makukuha mo lahat yan, sabi ng sister wife ko. Can we say amen po? I don't have any struggles po. Ayoko mag-struggle eh. Hindi ko hawak ang panahon. Paano yun, Pastor, kung halimbawa ho, hindi kayo nakarating? At sasabihin ko halimbawa sa inyo, tamaan man ako ng kidlat. Ha? Kakaharapin ko kayo ngayong linggo. Tama-tama, tinamaan ng kidlat yung eroplano, bumagsak. Makakaharap ko pa po ba kayo? Wala na. Kaya nga palagi po nakatanim sa puso ko, mga kapatid, nag-prepare po tayo ha. Pag wala po ako, may mga inatasan po tayo dito sa church. May 3 sobra po na preaching. Tig-tatlo, pati ang kabataan meron. Pag nawala, may tatayo rito. Sa Bible study so, may 3 akong extra. Sa preaching ho, may 2. 5 po yan, nakahanda. Kung malakas-lakas po yung internet, pwede tayong mag-online. May iba po akong nakikita, naka-online yung pastor ho eh. Kasalanan po ba niya? Hindi. Hallelujah, hallelujah. Pero para sabihin natin, hindi ako magkakanulo o hindi ako magkakaila sa inyo, Panginoon, ay isang bagay na pagmamataas sa Diyos. Ano ang nangyari ngayon? Ikalawa, dahil sinabi niya, kahit patayin pa ako, ang bigat ng binitawan ni Peter eh, kahit patayin pa ako, ito yung mga pangako natin kung minsan, harangan man ako ng sibat, itaga mo sa bato. Amen po ba? Makakarating at makakarating ako, susunduin at susunduin kita. Hindi na pala natin po hawak yung panahon. Ikalawa ho, dun po sa pagmamataas, napalitan ng pagkatakot. Kasalanan din ang natatakot. Dahil ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 69 to 70, ang sabi ng Mateo 26, dito po sa 69 verse 70, hallelujah. Huwag po tayong matakot, hindi po babahain ang kotse natin. Gusto niyo po, meron effective po dyan na panalangin. Alam niyo po stop! Kibuloy, pastor yan uminto Nakita ko marami nang lumabas eh. Pinakita ni Lord sa akin, natatakot sila. Kasi nandito tayo sa pagkatakot ni Pedro eh. Bakit sila natakot? Baka tumaas yung tubig. Insured ba yung kotse ninyo? Yun ang mahalaga sa insurance eh. Kahit na mawasak yan, kahit masira yan, papalitan ng bago na naman po yan. Amen po ba? Kumakabog na ba puso nyo? Hindi pa rin humihinto yung ulan. Huwag kayong matakot. Bakit ho? Yun ang naging kasalanan ng ikalawa ni Pedro eh. Sabi ng Matthew chapter 26 verse 69 to 70, samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio at nilapitan siya ng isang utosang babae, slave. Nakita siya. Sinabi sa kanya, kasamahan ka ni Jesus eh. Ikaw yung taga Galilea, hindi ba? Ikaw ba naman ho, ma-identify ka, no? Si Kristo binubugbog, si Kristo ho sinampal na, nilagyan ng koronang tinik, pinabuhat po yung krus ng Kalbaryo sa kanya, nakatakdang patayin. Lahat ng sumunod kay Jesus, ganun din ang gagawin. Papatayin din sila. Doon sa pagmamataas niya, kahit mamatay ako, Panginoong Diyos, hindi kita ipagkakaila. Bumagsak si Pedro eh. At ngayon, pumasok ang takot. Ang sabi dito sa verse 70, ngunit nagkaila. Tingnan nyo ho, hindi lang natakot, nagsisinungaling na eh. Pero nung pinag-aaralan ko to, mas nanaig dito yung pagkatakot kaysa sa pagsisinungaling. Nanaig dito yung takot. More often than times po, tayo ho nakakapagsinungaling dahil natakot po tayo. Tayo po ay nakagawa ng hindi tama dahil meron po tayong reputasyon na iniingatan.
Tayo ho kung minsan ho nakikita ng maraming tao, naku, baka ganito ang sasabihin nila, baka ganun ang sasabihin. Dito rin ho naapektuhan si Pedro, kaya ang sabi niya po rito, wala akong nalalaman sa sinabi mo. Nagkasala ho ba siya? Ang yabang nung una, no ho, kahit mamatay ako, hindi kita ipagkakaila, sumunod yung iba. Opo, Panginoong Diyos, kami rin ho, kahit mamatay, kaya huwag kayong mangangako ng gano'n, itaga mo sa bato, magkikita tayo mamaya. Anong pinakamagandang sabihin? Kung loloobin ng Panginoong Diyos, dadalaw ako sa inyo mamaya, if it's God's will. Tamaan man ako ng kidlat. Nakakita po ako talaga ng tao po, no? Naliligo sa ulan, tinamaan ng kidlat. Nangyayari pala talaga ho yun. Minsan ang yabang natin, tamaan man ako ng kidlat, kahit na bumaha. Meron nga akong kasabihan sa English po, come hell or high waters. Kahit na impyerno pa ang humarang, kahit na baha pa ang humarang. O sige nga, halimbawa hanggang dito na yung baha ho, doon po sa Marikina River. Mag-church nga tayo rito. Sabi ni Crisel naman kanina, hindi pa ganun kataas, ano ho? Kaya magpasalamat po tayo, nasa alert level 1 pa rin po. And we continue our prayer po, araw-araw ipanalangin po natin. Pero sa kabila po na kung minsan nagmamalaki tayo, itaga mo sa bato, tamaan man ako ng kidlat. Na mare, ano man ang mangyari, magkikita at magkikita tayo alas 7 in punto. Kaya sabi po ng James chapter 4 verse 14, hindi ang buhay nyo nga lang po ay parang usok lang eh. Hindi nyo nga alam kung ano mangyayari bukas makalawa. Parang usok po, minsan nandyan kayo, bukas makalawa, wala na. Ganun lang, kabilis ang buhay natin. At itong marapat ninyong sabihin, ang sabi po ni Kristo. Kung loloobin ng Panginoon, kami pupunta dyan. Kung loloobin ng ating Panginoong Diyos, kami po ay magtatrabaho kasi hindi natin hawak kung ano po mangyayari mamayang gabi. Hindi natin hawak kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam, baka sa sobrang takot natin, mapagkaila natin si Kristo. Tayo ho ba na deny natin si Kristo? Several times. Sinabi ni Jesus, ano ho, sa Marcos 8:34, mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, sino man nagnanais na sumunod sa akin ay, unang-una, kailangan ho, itakwil ninyo, deny yourself. Pero more often than times, ang ginagawa natin, ang dinideny natin si Jesus. Naku, nahihiya ako, baka ma-identify ako na born again ako. Nangyari din ho sa akin yan. Di ako nagtatrabaho sa isang katolikong paaralan eh. Na kung minsan po, tatanungin ka, ano ang religion mo? No? Hindi mo masabi talaga ho na born again. Ang sinasabi mo, Christian. Kasi, that is the safest word na sabihin. Hindi naman din masama po yun. Pero deep inside, bakit tayo mahihiya? But maraming pagkakataon ho, dinideny natin si Jesus. Wala tayong pinagkaiba ho kay Pedro. Kaya sana, yung attitude natin, maging katulad kay Paul. Ano po yung attitude na napakaganda ni Paul? Sabi po ni Paul, huwag nating isipin na tayo po ay malakas. We are serving under the mercy and under the grace of our Lord Jesus Christ. Habag, awa, at saka po yung grasya ng Panginoon. Baka bukas makalawa, Panginoong Diyos, mahulog po ako sa tukso. Alalayan niyo po ako. Alam niyo, God opposes the proud, pero if you humble yourself with that attitude, Panginoon, meron hong nanunukso sa akin na office mate ko. Baka po mamaya mahulog ako, palakasin niyo. Lalo kayong lalakasin, hindi po kayo mahuhulog dun eh. Pero pag sinabi niyo po, malakas ako. Pastor ako mamaya, babagsak ka po sa kasalanan na yon. Katulad ni Pedro, mamatay man ako, nangako, mamatay man ako, hindi kita ipagkakaila. Nakita na ho siya rito nung isang utosang babae, sinabi sa kanya, kasamahan ka ni Jesus, hindi ba? Sa Galilea. Sabi po ni Pedro ng gano'n, natakot siya, identified siya Identified siya, sabi po, nagkaila. Ibig sabihin, nagsinungaling. Bakit siya nagkaila? Natakot siya. Ano mga kasalanan? Nagmataas. Natakot siya. Ang sabi ni Pedro po, wala akong nalalaman sa sinabi mo. Nakakalimutan niya yung pangako. Panginoon, mamatay man ako, hindi kita ipagkakaila. Doon pa lang nagkasala na Siguro mas naintindihan ng Lord kung sinabi po ni Pedro, Panginoon, mahina lang po ako
Baka po mapagkaila po kita. Kahabagan mo po ako para hindi ako mahulog sa tukso. I-adyan niyo po ako sa lahat ng masama. Patawarin niyo po ako, Panginoon, ha, kung mahulog man po ako. Baka po in-strengthen pa siya. Nagmataas po siya. Kaya sabi po dito, mga kapatid, natakot po si Pedro. Hindi kagad pagsisinungaling ito, natakot. Marami ba tayong kinatatakutan? Kung minsan po nawawala si Kristo sa sentro ng ating buhay, takot ho kayo sa ulan. Takot kayo babaha. The Lord is the Lord of the floods, sabi nung kinakanta natin. Pag bumaha talaga ho, wala tayong magagawa, talaga mangyayari po yun kung bumaha. Nailipat po tayo ngayon sa evacuation center. Umawit tayo sa Panginoon. Ang maganda ho, ligtas pa tayo. Masarap po yung mga pagkain doon. Ang ating kapatid na si Sister Lisa po, namamahala na ngayon. In preparation po, doon po sa pagtaas po ng tubig baha. Wala na tayong magagawa po roon eh. Kayo ho ba nung tumataas yung baha ng Ondoy? Naku, sayang yung aking rep. Pastor, sayang yung akin pong TV. Pastor, sayang po yung computer, nasira lahat. Hindi ho ba nakalagpas din naman po tayo? Kami ho, nasira rep namin, nasira piano namin, nasira ho yung aming computer, nasira ho yung amin pong laptop. Alos lahat to, sira. Pero may nagawa ba para pigilan po tayo ngayon na hindi ulit pagpalain ng Diyos? Kung ano nawawala, pwede pong ibalik ng Panginoon eh. Kaya wag na wag tayong matatakot. That was my observation. Sabi ko, lahat ng foreigners galit. Kasi may connecting flight po sila eh. Sabi kong ganun, I will enjoy the moment. Kung di ako makapag-preach bukas, may instruction po ako sa church. Di enjoy life. Amen? Kung pinalipat po kami ng hotel, hahanap ako talaga ng hotel. May swimming pool, malapit sa beach. Balik ulit ako ng Panglao. Sasagutin ng insurance po naman ho yun eh. Ibig sabihin ho ba, Pastor, natatakot kami. Kaya ayoko na hong kargahin ang pangalan ni Kristo. I do not want to be associated with the Peace of Harvest. Ayoko na pong sabihin, ako'y born-again Christian po. Kung ganun ho, nagkakasala tayo ng ikalawang kasalanan po ni Pedro, ito po yung kasalanan ng pagkatakot. Pero kung minsan nahimasmasan na siya, hindi natakot ito eh. Ikatlo, dumating sa pagkakataon, pagsisinungaling na for the second time eh. Tapos na yung takot mo eh. Ano pong sabi rito? In Matthew chapter 26, verse 71 to 72. Nung una, ang yabang, mamatay man ako, Panginoon, hindi kita ipagkakaila. Pangalawa, sabi mo nung servant, ikaw din yun, hindi may kasama ka ni Kristo eh. Ay, hindi ako. So may na kagad, may takot na eh. Pero ito, tapos na yung pagkatakot niya, may nakakita ulit sa kanya eh. Pagsisinungaling na ho talaga ito for the second time. So ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 71 to 72, pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Yung unang utosan. Ito pangalawa na. Sinabi nito sa mga naroroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Ito na. Kasi kung sinabi, hindi ko siya kilala. Okay po eh. Pero kung nanunumpa pa, kasama na po yang pagsisinungaling. Hallelujah. Doon po, nag-harden yung heart po ni Pedro eh. Kan sabi ni Pedro ng gano'n, inis na ho siya eh. Sabi niya gano'n, sinusumpa ko. Tama ho ba yung pagsusumpa niya? Totoo ba yung sinasabi niya? Sabi ng Bible, huwag kayong manunumpa sa trono ng Diyos sa langit o kaya dito sa lupa. O kahit na manumpa kayo sa inyong mga buhok, walang ni isa man sa atin makapagpapaputi po ng buhok natin. Walang pwedeng manumpa, pero ito kasinungalingan, isinusumpa niya sa Diyos. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyon. So mula sa pagmamataas, nakita natin yung kasalanan niya, nag-transform yung kasalanan ng pagkatakot. Siguro naunawaan pa ng Panginoong Diyos eh. Christian ka ba? Naku, natakot ako, baka matanggal ako sa work. Hindi po ako Christian. Catholic po ako. Pangatlo, tinanong ulit eh. Nandoon na po yung talagang pagsisinungaling. Hindi. Katoliko ako.
And sabi po dito, isinusumpa ko, ang bigat nito. Mga kapatid, among the theologians, kung sakali po, at this very moment ho, biglang inatake sa puso, o kaya namatay si Pedro, saan po siya pupunta? Impyerno ho. Ganun kabigat ito. Sinusumpa mo. Hallelujah. Sabi nga po ni Kristo, sino man nagkahiya sa akin, sa harapan ng maraming tao, ano pong gagawin ni Kristo? Ikahihiya ko rin sa harapan ng kaharian ng Diyos. Hiyang-hiya nga siya kay Kristo, hindi ko yun. Sinusumpa ko, hindi ko nakikilala yung taong yan. Mas mabigat itong ikatlo kasi nandun na po yung knowledge. Okay pa yung una po na, na-corner ka Naku, baka matanggal ako sa trabaho. Hindi, Katoliko ako. Pero yung alam mo sabi ko na, Lord, patawarin niyo po ako. Talaga bang Katoliko ka? Sinusumpa ko nga, sabi ko Katoliko. Pagsisinungaling na yun Hindi na totoo yun. Mali na yung motibo ng puso mo po noon. Kaya po mga kapatid, huwag tayong susumpa, lalong-lalo na kung hindi naman natin talagang kayang bitawan. Hindi natin kaya pong maging matuwid. Hindi natin kaya pong maging mabait. Hindi natin po kayang maging maayos at walang pagkakasala. Lahat tayo nangangailangan ng habag ng Diyos, lahat tayo nangangailangan po ng kanyang awa, lahat tayo nangangailangan ng kanyang grasya. At huwag kayong malulungkot, pag nararamdaman ninyong dumadami po ang kahinaan ninyo, doon po lalong magsaya tayo dahil makikita niyong kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kalakasan sa ating buhay. Can we say amen? Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po ako, I don't struggle. Dati, ganyan po. Uy, baka hindi tayo makarating ng maaga. Palagi nagpapaalala sa akin, hindi naman natin kontrolado, Daddy, yan O di para maging kontrolado natin, pumasok tayo ng maaga. Minsan kasi kung talagang last minute na talagang magkakaproblema po tayo niyan. Gusto natin talaga nung eksakto. Inimbita tayo sa handaan po. Agahan natin para hindi tayo talaga nakakapanumpa o nakakapangako po ng hindi tama. Pag sinabi po natin talaga, Mare, wala pang pambayad talaga Huwag tayong pangako na, isumpa mo, Mare, sa susunod na araw, bayad ka na. Siksik pa, liglig, nag-uumapaw. Pagdating mo ng Wednesday, wala. Dinimanda ka na ng estapa. Pero kung humingi ka ng habag, konting palugit pa, Mare, patawarin mo ako, Mare, ganon. Umiyak kayo sa kanya. Kasi talagang hindi ko hawak yung panahon, wala pa po akong maibibigay sa iyo Pwede ba na kaunting palugit na lang? Hindi na ninyo kasalanan yun, nagsasabi na kayo ng totoo, wala talaga kayong perang maibigay Pero yung wala talagang maibigay pag may pagkakautang tayo Mag-iyak-iyak pa, Mari, wala talagang maibibigay. Talagang wala na laman yung bulsa ko. Pagkatapos yung anak nagdibo sa 5-star hotel, nagpunta kayo sa iba-ibang beach resort, bumili kayo ng bagong kotse, nagpatayo kayo ng bagong bahay. Palagay ko po, nagkakamali po tayo at nagsisinungaling na rin po tayo. Ako nagagalak po ako kasi hindi namin hinihuntahan every morning po at the end of the prayer meeting, lalong-lalo na sa atin pong mga preaching, yung prayer of Jabez. May nag-message sa akin, Pastor, ipinatatayo na namin yung mansion namin. Praise God. Basta wag lang kayo makakalimot sa Diyos, kasangkapan kayo ng Diyos. Para sama-sama tayo na ayusin ang Peace of Harvest. Halos maiyak yung kapatid It's not an ordinary house. Mansion ang tatayo. May ibang kapatid natin, Pastor, hindi namin malaman bakit talagang sobra-sobra yung pagpapala. We pray the prayer of Jabez. Huwag niyo kakalimutan po yun. Bless us. Enlarge our territory. Let your hands be upon us. Pag ang Diyos po, ang kamay niya nasa atin, wala kang kalaban, kapatid. Kahit na ipitin ka, katulad ni Mordecai, gusto siyang ipitin ni Haman, bumaliktad yung sitwasyon. Ang nabitay po si Haman in the book of Esther. Basta masaya tayo sa buhay natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. We pray the prayer of Jabez, At ang sabi po doon, keep us away from harm. Sabi ko, Lord, yun na nga yung prayer po, sinagot na ng Panginoong Diyos Kasi sabi ng misis ko, didiretso na ako, pero nagkaroon siya ng kutob sa kanyang damdamin. Okay lang po ba na mag-commute ka na lang? Okay, walang problema.
Kasi wala akong makita rito, baka maaksidente ako. Keep us away from harm and answer all our requests. Hallelujah. Nung nakita ko yung mga kapatid doon nagpapatayo ng mansyon, halos maiyak po ako eh. At marami pang gagawin ng Diyos po na ganyan sa atin. Kasi meron tayong vision casting eh. Tatayo po yung building natin, tatayo po, magkakaroon tayo ng lupa po. Pagdating po natin, magkakaroon na tayo ho mga kapatid ng registration ho ha. Matagal pa naman po ito sa June of 2027. Pero mag-ipon-ipon na kayo, 100 kada isang buwan para ang service po natin sa bakasyunan sa Tanay. Maganda rin kayo ng konting pamasahe kasi ang isang service natin sa PICC, entertainin po tayo ni Pastor Ed Lapis, doon tayo magse-service po. Kaya lagay niyo po sa puso niyo yan, Lord, Panginoon, mangyayari po ba ito? Hindi tinatantanan sa panalangin eh. Huwag lang po tayong magsisinungaling sa Diyos. Kasi lahat to nung pinagpe-pray ko po rito, no, pinagpapala na tayo ng Panginoong Diyos. Tapos sasabihin natin sa heart natin, ayoko i-bless, sayang naman yung ipang ko-contribute ko. Ang Lord ho, ang nag-acknowledge ng prayer of Jabez sa inyo. Huwag natin siyang kalimutan, hindi naman mapupunta sa pastor po ito. Mapupunta po ito para maging maginhawa po, maging maayos, maging mas malaki po. Can we say amen? Hallelujah. So nagkaroon po ng una ng pagmamataas. Hindi kita iiwan. Kaya minsan yung mga asawa po natin, ganyan talaga. Kahit itaga mo sa batuhan, hindi kita iiwan. After 2 years, nakakita po ng ibang babae. Pag-pray nyo po bilang isang lalaki po, Panginoon, wag po sana akong matukso. Tapos ang mata ko po, gawin nyo po Panginoong Diyos na talaga naman po na nakatutok lang sa inyo, nakatutok sa misis ko. Makita ko yung kagandahan ng misis ko araw-araw. Kahit to tumatanda na po kami. Pagka nanalangin kayo ng ganun, hindi kayo nagmayabang. Talagang patatatagin lalo ng Lord po yung inyong kalooban. Si Peter po kasi ang yabang eh. Kaya nung tinanong siya, hindi ba kasama ka? Inuulit ko, kasama ka, di ba? Hindi ko siya nakikilala. Eto, nanumpa pa eh. Hindi, kasama ka niya eh, sabi ng ikalawang alipin. Sinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong yon. Grabe, pagsisinungaling. Ikaapat, 3 beses na kasi eh. Galit na. Nagsinungaling nung una. Hindi ho ba, no? Natakot muna siya. Nagsinungaling. Pagkatapos nagalit na. Paulit-ulit na eh. Inulit-ulit na yung kasinungalingan eh. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroroon at sinabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Kinonfirm for the 3rd time. Nahalata ka sa punto ng iyong pananalita. Hudeo eh. Sumagot si Pedro, naku, may panunumpa pa oh. Galit na, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Biglang namatay si Pedro. Parurusahan ba siya ng Diyos sa sinabi niya na to? Mabigat ho yun, kapatid. Ang bigat. Biro mo, alam mo, nakasama mo si Jesus eh. Sabi nga ni Jesus sa kanya eh, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya. I will make you fishers of man. Ngayon, hindi na siya kilala. Bakit? Natakot, nagsinungaling na. Nagalit pa. Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok po ang manok gaya ng sinasabi ni Jesus. Sa Bible studies, papaag-aralan naman natin si Judas. Si Judas po, hindi mayabang eh. Ito po kasi kung minsan yung kayabangan natin, napasubo lang eh. Lord, di kita iiwan. Ang pagkakaiba nila ni Judas si Judas talamak na magnanakaw. Talagang tirahan ni Satanas yung puso niya. Ito po, sumusunod naman kay Jesus ito eh, nagyabang lang. Di ba minsan mga mayayabang din tayo eh. Di ba ho? Ako po isang natutunan ko sa buhay, ayoko ng mangako ngayon. Dati may nakita akong kapatid, may problema ba kayo sa usaping legal? Opo eh. Ay naku, kayang-kaya ni Malika, pumunta kayo sa Minsan ikaw na nakapagmayabang, hindi man alam ng asawa mo. Pagdating po doon, Dad, hindi ko na mahawakan, ang dami, nakapagyabang ako eh. Ngayon, hinahayaan ko na lang, kung may pupunta, may lalapit, sasabihin ng wife ko po, magpa-schedule po tayo, pumunta po tayo sa opisina para po mapag-usapan natin. Pero dati maski sa mga pastoro ng Marbal, may problema po kayo, baka makatulong po kami, ganon-ganon. Minsan, pag mamataas yun hindi nga alam ng misis nyo po eh.
Kaya pagka sinasabihan ako, Dad, may mga pumupunta sa amin. Hindi ko naman sila kilala. Doon ko natutunan, itahimik na lang, itikom yung bibig eh. Pag hindi naman nila kailangan, huwag ka mag-e-extend. Pag lumapit po, papuntahin niyo po doon, kausapin po. Kasi hindi po libre. Amen po ba? Hindi po libre ang mga payong legal. Marami pong empleyado, misis ko. Ang isang abogado niya, 65,000 po ang kinikita sa isang buwan. Hindi po pwede, kapatid, na thank you lang. Ilan ang abogado niya? Ilan po yung mga staff niya? By average po, yung pinakamahusay niya na abogado ho, bata pa, 29 years old po, 120 na ang bigay niya ho na pasweldo. Bakit po? Mahusay po magaling. Kaya sana ho naiintindihan ninyo, no? Ayoko magmayabang na gusto ko tumulong po sa inyo. May pinapasweldo kasi po I understand before, maraming nagagalit sa ospital. Sabi na, Pastor, sinisingil pa rin kami. Normal ho yun. Tama ho yun. Bakit ho? Ang daming empleyado. May papakainin po sila ng mga staff. Yung mga dextrose, babayaran po. Naaalala ko dati ho sa mga kasabang pastor, siningil kami, pastor Akala ko ba libre dyan sa Jesus Immaculate? Maski po ako, sasabihin ko, dapat magbayad po kayo. Glory to God po, alam po ni Doktora kung nabubuhay siya. Nagpa-hospital po kami mag-asawa dito. Ni isang kusing ho na libre, wala. Binabayaran po namin sa sariling pawis. At sana po, alam po at nakakaharap ako sa inyo, wala akong inutang kay Doktora Solweta. Kahit isang kusing. Kaya nakakaharap ako sa lahat, sinasabi ko yung totoo. Wala, kahit pagpapatayo ng bahay, kahit na po pagsasaayos ng mga tuition fee ng anak namin, kung meron, wala. Bakit ho? Naninindigan ako, mas mayaman po ang Diyos ko kaysa sa tao. May kakilala po ako na isang pastor po. Wala na, lahat ho ng tuition fee niya, sagot ng mayaman sa church. Lahat ho ng kanila pong mga alawan, sagot na ho, lahat. Sa bungero ho yung church member, pagka ang topic ho ay sugal, hindi niya maitapik. Mawawala yung love gift Pero ako nagpapasalamat sa church na ito, kahit na sugal pa yan, kahit na tungkol sa maleta kung may pera yan, kahit na ho human rights, masasabi ko mga kapatid dahil ang utang na loob ko ay sa Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Praise God. Pero sa kabila po ng pagkatakot, sa kabila po ng pagmamataas, sa kabila pong biglang nagsinungaling si Pedro, sa kabila po na siya'y galit na galit, nung na-realize niya, may nakatanim na word yun po ang maganda. Magkakamali tayo pero may tinanim na word ang Panginoon. 5, dumating sa punto po na nagkaroon ng pagsisisi sa pagmamayabang, doon po sa pagsisinungaling, sa pagkagalit po niya, at sa kanyang pagkatakot. Bakit? Sabihin nga ho natin, naalala. Naalala ba natin yung mga Bible studies? Naalala ba natin na nasa habag lang tayo ng Diyos? Naalala ba natin, anytime pwede tayong magkamali? Naalala ba natin na si Kristo po, sobra-sobra, every morning po, ang kanya pong pagkahabag ay palaging bago kada umaga. Can we say amen? Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus na bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Nag-sink in. Siguro naisip ni Pedro na pag ganyan siya, oh my God, Lord, patawad po. Bakit ho? Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Iba yung sitwasyon ni Judas Si Judas sising-sisi siya, tinapon niya yung 13 pieces, pag-aralan natin this Wednesday tinapon niya. Pero, hindi ko mariredeem yung sarili ko, magbibigti ako. Nagkaiba sila ng landas Sayang. Pero kung humingi lang ng tawad si Judas, Lord, binenta kita for 30 pieces of silver, ako po'y magnanakaw, talamak na magnanakaw, patawarin niyo po ako. Ang feeling po niya, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos, magbibigti ako. Pero iba po ang nangyari po kay Pedro, lumabas siya, tumangis,
at tumangis siya ng buong kapaitan. Alam niyo mga kapatid, yung tatlong kasalanan ho niya, mabibigat po yun. But he needs redemption coming from the Lord. Ano yung mga naging kasalanan niya? Unang-una, si Pedro ho, ang yabang eh. Pangalawa ho, si Pedro ho, natakot siya eh. Kasalanan ho yung natatakot tayo, hindi tayo naninindigan. Ikatlo ho, si Pedro ho, nagsinungaling eh. Ikaapat ho, si Pedro, nakita po natin, siya po'y nagalit eh. Pero he was redeemed by the Lord kasi naalala niya. May aral si Kristo, may sinabi si Lord eh. May napapakinggan ako sa Bible studies eh. Mayroong preach si pastor eh, galing sa Bible eh. At ano nangyari? Bilang pangwakas, the redemption came. Ang sabi po dito, pagkakain nila, in John chapter 21 verse 15 onwards, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? First redemption, doon po sa kasalanan ng pagmamataas at sa kasalanan po niya ng pagkatakot, tinanong siya ni Kristo, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, burado lahat ng kasalanan. Hallelujah. Hindi pa burado lahat eh. May ikalawang kasalanan pa eh. Sinabi po in verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam po ninyong mahal ko po kayo. Ito na yung kasalanan po na talagang siya po'y nagsisinungaling na eh. No? Ano nangyari po sa kanya? Sabi ni Kristo, redemption, alagaan mo ang aking mga tupa. May isa pang kasalanan eh. Ano po yung kasalanan? Yung pong si Pedro po'y galit na galit at nagsisinungaling pa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Talungkot na ho si Pedro rito at ang sinabi niya po, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay at alam ninyo na mahal ko kayo. Do we love the Lord Jesus Christ? Ano man yung kasalanan natin ngayon, huwag tayong bibigay. Huwag tayong mawawala kay Lord. Kung si Pedro po, he was redeemed 3 times, tayo ho 70 times 7. Walang hanggan po ang pagpapatawad ng Diyos, lalong-lalo na sa ating makasalanan. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Panginoong Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga natutunan namin po tungkol sa buhay ni Pedro. Lord, lahat ng kasalanan nito ay napagdaanan namin. Ang taas-taas po minsan ng spiritual life namin. Minsan we ask you, make me holy, make me righteous. Yung pala, padadaanin mo kami, Panginoon, sa isang pagsubok na dudurugin po ang aming pagiging holy, ang aming pagiging righteous, para walang magiging righteous po kung hindi ikaw. Minsan ho, Lord, dahil po sa pagkatakot, ikinakaila ka namin. We are not proud to be called born-again Christians. Kasi baka mawala kami sa trabaho, baka mamaya po ma-demote po kami. Pero lahat ng ito, nalalakaran din namin katulad po ni Pedro. Minsan po, Panginoong Diyos, talagang alam na namin, pero nagsisinungaling pa po kami, nagsusumpa pa po kami. Itaga mo sa bato. Katoliko ako, Kristiyano ako. Pero naroroon po sa puso namin ang lahat ng pagsisinungaling na ito, lalo na kung halimbawa, Panginoong Diyos, hindi nagaganap ang aming gusto, nagagalit kami, sa pagkagalit namin, nagkakasala po kami. Ngunit Lord, pinakita niyo po for 3 times, mahal mo ba ako, Pedro? Opo, Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal mo ba ako, Pedro? Simon Pedro? Opo, Panginoong Diyos, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro at sinabi niya, Panginoon, alam mo ang laman ng puso ko. Magsimulat sa pulpa, mahal po na mahal kita. Kahit nagkakamali po tayo, alam ng Diyos ang pag-ibig na nasa ating puso. God knows that we love Him. And God loves us all. Pero dumarating lang talagang pagkakataon. Mahina tayo, natatapilok tayo, nagkakasala po tayo. But God is a God of redemption. Mga kapatid, tuloy lang. Kapag ka po nadapa, magpaakay tayo sa banal na Espiritu. Pag natukso, magpatira pa, manalangin ulit. Pag nakapagka sinungaling po, patuloy magpuri sa pamagitan ng ating labi.
Panginoon, maraming salamat po sa outpouring ng lahat ng blessings po na ito. Nawa po, makauwi kami lahat ng mapayapa at maayos at samahan kami ng banal mong Espiritu. Muli, ang pinakamataas po na papuri, pagdakila, pagpapasalamat ay ibinabalik namin sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mensahe. Basahin ko lang po ang kanyang salita. Sabi po niya sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sabi po rin po niya sa ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga pagpapala, salamat sa mga trabaho, sa mga negosyo, Ama. Patuloy kami ay makapagbigay sa iyo ng generously, O God, at dalangin ko, help us to be a good steward, Ama, ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Salamat din po, Ama, sa mga negosyo patuloy that you will bless us, enlarge our territories, keep us away from harm, and you will answer all our prayers. Purihin ka, O Diyos, sa bawat isa na magbibigay, Ama, at patuloy ng pagpapala, siksik, liglig, at umaapaw pa po, Panginoon, na ibabalik mo sa bawat isa. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. When you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Ayan. Today, let us acknowledge and celebrate our birthday and anniversary celebrants. For August 9, Sister Marlene Radovan. For August 19, Aileen Chloe Villanueva. August 12, Brother Francis Cariaga and Brother Erwin Felipe. Happy birthday. For August 13, Sister Solly Bautista. August 14, Sister Jeje de la Rosa. August 15, Brother Lindel Palomar. Mabigatin pala celebrants natin ngayon. All right, thank you, Lord. Ang dami nating bigating celebrants. Now, these special occasions remind us of God's goodness.
faithfulness, and abundant blessings in our lives. May we invite our celebrants to please come forward as we join together in thanking God for His grace and praying for His continued guidance, protection, and blessings upon them and their families. Let us come and let us lay our hands to our brothers and sisters who are celebrating their birthdays. And August 15, si Kent Absed po. Yan, happy birthday. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for those who are celebrating their birthdays. Thank you for the gift of life, for your sustaining grace and your faithfulness throughout their years. We pray that you continue to bless them with good health, wisdom, joy, and peace. May your presence guide them in every season of their lives, and may they continue to grow in faith, love, and in service to you. As they celebrate this special milestone, may they be reminded of your goodness and countless blessings, O Lord. Surround them with your love and fill them with gratitude and joy. And Lord, we pray also na protektahan po sila in everyday life. And in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, happy birthday po sa ating lahat. And for at this time, I would like to share some important announcements and reminders. Sunday Bible study every Sunday dito po sa ating 9:30 a.m. Here in Feast of Harvest Christian Ministry Hall. And for next week, August 16, our Bible study will lead by Brother Greg Melendez. Our presider will be Brother Boy de los Reyes. For tithes and offering, this will be Attorney Marlene Resas, and the flower bringer will be the Carriaga family. And join ministry today. Yes. We have a lot of ministry in the church, so we are inviting every one of you na who makikita niyo po dyan sa list. Meron po tayong multimedia ministry, meron po tayong worship, prayer, mission ministry, women's ministry, men's ministry, youth ministry, and children's ministry. Lahat po dyan, kahit ano pong edad, pwede pong mag-join at magpagamit po tayo sa Panginoon, sa gawain po ng ating Panginoon. Yan. And ang atin pong Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. For the prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. So for those who are not yet part of the prayer circle, you may coordinate with Sister Emmy, our pastors, Kuya Greg, and sa mga ministry na tap us who would like to join the prayer circle. And as we come to the end of our service, I would like to thank everyone who joined us today. Thank you to our pastors. Thank you po sa church leaders, worship team, musician, usher and usherettes, volunteered, and everyone who served and helped make today's service possible. Lalo na ang atin pong multimedia team as well. And to everyone who came today na kahit po bagyo at masama ang panahon, maulan, mabaha, we are still here worshiping po our Lord. And before we leave, let us remember that our worship does not end when we leave this church. Let us continue to worship God through the way we live, the way we treat others, and the choices we make throughout the week. May we carry God's love, peace, and word with us everywhere we go. And now, may we invite our dear Pastor Archie for a further important announcement and benediction as we close our service. Gaya po ng in-announce ko kanina,
We have roughly 10 months to go para sa ating 35th anniversary. Ang 1-year-old hanggang 6 years old libre. Pero 7 years old pataas po, 1,200. Hindi namin po kayo binibigla. Pwede po nating mapag-ipunan po ng 100 kada isang buwan. Para pagdating po ng June 13 of 2027, doon tayo magpe-praise and worship po, loobin nawa ng Panginoong Diyos. Kaya simulan na po natin mag-ipon. Meron din po tayong prayer na sana po maganap din sa church nila. Pastor Ed Lapis, yung ika-27 naman natin po na praise and worship doon. So sana po naabisuhan tayo, mag-ingat po tayo lahat sa pag-uwi. Tayo po'y tumayo at tanggapin po natin ang lahat ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Whenever we pray the prayer of Jabez, itaas nyo yung kamay ninyo. Pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos as we have seen to the business people po, mga negosyante po ng church na ito, dahil totoo po ang salita ng ating Panginoon. Makapangyarihang Ama namin sa umagang ito, kami po'y maghihiwa-hiwalay, pupunta kami sa kani-kanya naming mga tahanan, at kami, Panginoong Ama, ay daraan po sa mga madulas na daanan, malalakas na mga ulan, but we are not afraid. Hindi po kami natatakot dahil kasama po namin kayo, at patuloy, Panginoong Ama, ang lahat ng mga nangatatakot sa iyo ay binabantayan ng inyo pong mga anghel. Sa umaga po na ito, idinadalangin ko po na tanggapin po ng bawat isa, maging sa mga nanonood po sa online. Unang-una po, Panginoon, ang prayer ni Moses po sa lahat ng mga Israelites. Panginoon, bibitawan ko ang prayer na ito, tanggapin nawa po ng bawat isa. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. And we have seen how powerful the prayer of Jabez is, Panginoon. Makita namin ang pag-unlad ngayon ng maraming negosyante po sa church na ito. As I pray right now for the breadwinners, ama ng tahanan, mga kababaihan engaged sa mga negosyo, OFW, mga seaman namin, ang lahat po, Panginoong Ama, ng mga staff, at ang lahat po ng mga administrators ng Care Force, and most especially from the bottom of my heart, ang Bacanilo office, Panginoong Ama. Oh, have mercy upon us, Lord. Panginoon, bibitawan ko ang panalangin na ito. Oh, that you are going to bless us, oh God. That you are going to enlarge all our territories. That you are going to let your hands be upon us. And keep us away from harm so that we will not feel pain. And that you are going to answer all our prayers. Panginoon, binibitawan ko rin ngayon ang makapangyarihang panalangin ni Haring David na ito po'y tataglayin ng bawat isang naririto, Panginoong Ama. Lahat kaming naririto, mga nakikinig po sa online. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos at tapos na naman po tayo sa ating gawain. Paalala lang po na maging doble ingat po tayo ngayon, maulan, maging alisto at maging handa at syempre po manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat at umawit bago po tayo samantalang maghiwa-hiwalay. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw
kasama. Sabihin natin, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat sa araw na ito, kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng Panginoon.